Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoon, kami umaasa at nagtitiwala. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Leading prayer for beloved, honorable pastor. Anoint thy words, there is Lord. Ikaw maglagay ng mga salita mo, mahal na Panginoon sa aking mga labi. Sa pangalan ni Jesus ay sama-sama naming sinasaway. Aming ginagapos, mahal na Panginoon, ang lahat ng demonyong sagabal hadlang sa aming pagkinig. Cast out right now and bind the power of darkness. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin at luwalhati ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras nito. Minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to the beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, minamahal, ay aming pinapaabot ang aming pagmamahal at paggalang sa mga anak ng ating kagalang-galang na pastor na kaslukuyang inatasan ng ating mahal na Panginoon sa pamamahala ng kanyang banal na gawain. At ganoon din naman po, minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang biyaya at ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon ay sumagana po sa inyo pong lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan buong Luzon at buong Visayas, buong Mindanao, sa buong Pilipinas, minamahal, ay magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat. Ang Diyos po ang magpala sa atin, mga minamahal, naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin, minamahal, ang kanyang dakila at banal na pangalan dito po sa dako ng Mindanao, mga minamahal, sa ating pong banal na gawain, dito po sa dako ng Zamboanga, Western Mindanao. Ating pong mga Muslim brothers na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos at sa lahat po ng ating mga nearby, mga outreach, sa ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa banal na programang ito, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pong ating banal na programa. Ito po ay gabi-gabi po nating isinasagawa, mga minamahal, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Naway patuloy po kayong umantaway, mga minamahal, ng ating layunin kung bakit natin isinasagawa ang programang ito upang ihatid ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon sa inyo pong mga kanya-kanyang mga tahanan, at ang salita ng mahal na Panginoon ang magbigay tibay at tatag sa ating mga pananampalataya. Sa mga kapatiran po nating OFW, mga seafarer po nating mga kapatiran, ay magandang gabi din po, minamahal, sa inyo pong lahat. Sa mga kapatiran natin sa abroad, sa dako ng mga minamahal Singapore, sa dako ng Australia, at mga sa dako po ng Abu Dhabi, sa dako ng Dubai, sa dako ng Qatar, sa dako ng Hong Kong, sa mga kapatiran po natin, sa dako ng Malaysia, at sa dako ng Italy, Milan, Italy, Malta, Italy, at maging sa dako po ng Cambodia, mga minamahal, sa dako ng New Jersey, sa dako ng Grand Ferry, at maging sa dako po, mga minamahal ko, ng Calgary, sa mga kapatiran po natin na doon sa dako ng New Zealand na naabot ng programang ito. Pagpalain po kayong lahat ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin, minamahal, ang kaniyang dakila at mapagpalang pangalan, minamahal, sa mga oras nito. Tayo po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, at ang ating mga Biblia. And let's talk about the topic, the purpose of Jesus manifestation. The purpose of Jesus manifestation. Ang layunin ng pagpapahayag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y napakahalagang mga minamahal topiko na dapat po nating
mapag-aralan sapagkat napakaraming tao dito sa ibabaw ng lupa na hindi po nila alam ang malalim na dahilan at malalim na layunin kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay nagpahayag dito sa ibabaw ng lupa. So tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, nararapat din po nating maunawaan at nararapat din po nating malaman ang kahalagahan, ang layunin, ang dahilan kung bakit ang ating mahal na Panginoon ay nagpahayag, mga minamahal sa laman, at nakasama natin dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi ng Biblia, sa aklat po ng unang talata na ating babasahin, aklat po ng Juan, ang kabanata ay 3, ang talata po, minamahal, ay 16. The first purpose and the first reason why Jesus Christ manifest Himself in this world, that is for the salvation of humanity, for the salvation of humanity. Ang unang-unang layunin, ang unang-unang dahilan, bakit ang ating mahal na Panginoon ay napahayag, mga minamahal, dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi ng banal na Biblia, ay para sa kaligtasan, mga minamahal ko ng marami. Ang ating mahal na Panginoon ay naparito, hindi upang maging tadyag, hindi upang maging kilala, hindi upang maging sikat. Ang unang-unang layunin ng ating mahal na Panginoon, bakit po siya naparito sa lupa, ay upang, mga minamahal, para sa kaligtasan ng maraming tao, ng sangkatauhan. Ano pong sabi ng Biblia sa aklat ng Juan? Ang kabanata ay 3, ang talata ay 6. Sabi sa English, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sa Tagalog, ano pong sinabi ng Biblia? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Ang unang-unang pangunahing layunin, ang nais ng ating mahal na Panginoon ay ipakita, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig. This verse, mga minamahal, God profound His boundless love for His creation. Gusto ng Panginoon ipakita, mga minamahal, ang kanyang pag-ibig na walang hangganan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. So ang layunin nito, mga minamahal, ay upang ipamalas ang kadakilaan, mga minamahal, ang pag-ibig ng Diyos na hindi masayod ng kaisipan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sabi ng Biblia, upang ang sino mang sumampalataya, upang sino mang manampalataya sa Kanya, sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang maglingkod sa Kanya, ang pangako ng Panginoon ay upang huwag mapahamak, kundi sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggang. Yan po ang pangunahing layunin ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa Kanyang pagparito sa ibabaw ng lupa, ipahayag ang pag-ibig niya at alang-alang sa kaligtasan, mga minamahal, ng sangkatauhan. Kaya therefore we conclude na ang kaligtasan, mga minamahal, ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kung ang nais mo'y kaligtasan, kung ang nais mo'y buhay na walang hanggang, wala po tayong ibang gagawin kundi ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Wala po tayong ibang gagawin kundi isuko ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kaligtasan natin ay tanging nasa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong, mga minamahal, iba na makapagliligtas sa atin. Ang kayamanan, ang karunungan, ang kaalaman, anumang katanyagan, anumang bagay na material sa ibabaw ng lupa, ay hindi po makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya't kung ang iyong inaasam ay kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang iyong ninanais, mga minamahal, ay langit, ang iyong inaasam ay buhay na walang hanggang, take note, mga minamahal, hindi pera ang makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Hindi ginto, hindi kayamanan, hindi anumang bagay na material. Ang pagpasok ng langit, mga minamahal, ang tanging katiyakan, yung assurance na tayo po ay makapasok sa langit at maging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Tayo po ay maging pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, this verse God demonstrate His love. He offers His only begotten Son. Amen. Ang isa pong dahilan, mga minamahal, ay nais ng Panginoon i-demonstrate sa maraming mga tao, ipakita
sa maraming mga tao ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal. Ito po isa sa mga rason bakit ang Panginoon, mga minamahal, ay nabayubay, namatay sa krus sa Kalbaryo. As ang nais niya ipakita ang kanyang pag-ibig, mga minamahal, na iniibig niya ang sangkatauhan. At ang nais niya hanguin ang tao mula sa kasalanan. Kaya ang kailangan gawin ng tao ay, mga minamahal, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag tanggapin ng tao ang ating pinakamamahal na Panginoon, masumpungan po nila, mga minamahal, ang kaligtasan ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang kailangan pagsumikapan ng tao ay makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ang pagpapayaman, hindi po ang pagkamal ng napakaraming salapi. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang pera ay hindi makapagligtas sa atin. Ang kayamanan ay hindi makapagligtas sa atin. Ano mang katanyagan, makita po natin ngayon ang maraming mga tao. Sila po'y abalang-abala sa pagpapayaman. Abalang-abala sa pagiging tanyag. Ang gusto nila ay maging kilala, maging sikat, mga minamahal. Dahil hindi po nila nauunawaan ang kahalagahan ng kaligtasan. Kaya we are blessed among the blessed. Tayo po'y pinagpala sa lahat ng pinagpala. Bakit po, minamahal? Dahil binuksan ng ating mahal na Panginoon nating puso, binuksan ng Panginoon ng ating isip, na unawaan natin, mga minamahal, ang iba't ibang uring spiritual na paraan upang matiyak natin ang kaligtasan na pinangako ng ating mahal na po. We need to make it sure, mga minamahal, na tayo po ay maligtas at ang kaligtasan ay nasa kamay lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po ay naglilingkod, gumaganap tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo natatakot isuko ang buhay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naglilingkod tayo ng may katapatan dahil naunawaan natin na once na tayo po ay maging faithful, once na tayo po ay maging sincero sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, once na makita ng ating mahal na Panginoon ang pagbibigay natin ng ating mga buhay na sa Kanya din nagmula. Itong buhay natin, kanino po ito nagmula? Ito'y galing sa mahal na Panginoon. Ano man ang lakas na iyong taglay, ito'y galing sa Diyos. At sabi ng banal na Biblia, ibigay natin ang ating buhay, ang buhay na sa Kanya din nagmula. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang layunin ng ating mahal na Panginoon is for the salvation of humanity. First reason, the first purpose why Jesus Christ manifest Himself, mga minamahal, upang iligtas ang maraming tao. Yan pong pinakang mainam na layunin ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto niya ay lahat ay maligtas, lahat ay maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit maunawaan po nating lubusan na ang kaligtasan ay, mga minamahal, hindi po ito sapilitan ni isa sa atin, mga minamahal. Walang pinilit ng ating mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pero ipinamalas niya ang Kanyang pag-ibig, ipinamalas niya ang Kanyang katapatan, ipinakita niya ang Kanyang himala, maging ang mga pagbabago ng buhay natin, mga minamahal. Kaya't bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, wala po tayong ibang magagawa, wala po tayong ibang mayaalay, kundi paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi man natin mabayaran ng kaligtasang binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit ibigay pa natin ang ating buhay, ay hindi pa rin sapat. Itumbas sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ialay man natin ang ating buhay, ibigay man natin ang lahat ng ating pag-aari, mga bagay na nasa atin, ay hindi pa rin po ito sapat, mga minamahal. Itumbas sa kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, sapagkat naunawaan natin na ang layunin ng mahal na Panginoon ay hindi po para sa Kanyang sariling katanyagan, kasikatan, kundi ang layunin ng mahal na Panginoon. Bakit siya naparito sa lupa? Ito po'y alang-alang sa kaligtasan ng maraming mga tao. Ngunit nakakalungkot sa ating panahon ngayon, mga minamahal, sapagkat napakaraming mga taong bulag sa katotohanan. Maraming mga taong tinabunan ng kanilang spiritual na mga pangitain, mga minamahal, ng kadiliman. Kaya't hindi nila makita, mga minamahal, ang liwanag ng ebanghelyo, ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya makita mo, kahit mga intelihenteng tao, matatalinong mga tao, talagang mga minamahal, mga cum laude, summa cum laude, ngunit magtataka ka, hindi nila maunawaan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Samantalang tayo, ang iba sa atin ay walang pinag-aralan. Ang iba sa atin ay grade 1 lang. Ang iba sa atin, hindi nga tayo nakapagtapos ng elementary.
Yung iba sa atin ay tamang nakatungtong lang ng high school. Yung iba sa atin nakapag-college. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, mapalad tayo. Bakit po, mga minamahal? Sa kabila ng tayo po ay hindi pantas katulad ng iba. Sa kabila ng hindi tayo matalino katulad ng iba. Pero salamat sa Panginoon, naunawaan natin ang kanyang salita. Ang tanong, bakit po natin naunawaan ang kalooban ng Diyos? Bakit po natin naunawaan ang salita ng Panginoon? Dahil isa ka na pinili ng ating mahal na Panginoon upang buksan ang iyong puso, buksan ang iyong isip para maunawaan mo ang kahalagahan ng paglilingkod. Bakit tayo po tapat na naglilingkod sa mahal na Panginoon? Kahit may pagsubok, nagpapatuloy. Kahit may problema, patuloy na naglilingkod pa rin sa Panginoon. Kahit may kahirapan, maraming mga hadlang, maraming mga persecution, mga minamahal, iba't ibang mga suliranin, dagok sa buhay ang dumarating sa atin. Patuloy tayong naglilingkod, mga minamahal. Bakit po? Dahil naunawaan natin ang kahalagahan ng kaligtasan. Bakit maraming tumatalikod, humihiwalay sa pananampalataya dahil hindi nila naunawaan ang kaligtasan, ang halaga ng kaligtasan. Tayo, patuloy nating mga minamahal, ginagampanan ang ating mga tungkulin, nakikipagbaka sa maraming mga pagsubok, sapagkat naunawaan natin na ang kaligtasan na inihanda ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ay higit pa sa anumang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Second purpose and second reason why Jesus Christ manifests Himself in this world is to destroy the works of the devil. Ang unang-una is for the salvation of the humanity. Ang pangalawa, mga minamahal na reason, pangalawang purpose why Jesus Christ manifest in this world, mga minamahal, is to destroy the works of the devil. Sirain, wasakin ang gawa ng dyablo, gawa ng kaaway sa buhay, mga minamahal, ng bawat isa sa atin. Basahin natin ang Biblia, 1 John chapter 3 verse 8 sa Tagalog version. Sabi rito, ako'y ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Punto por punto ang Biblia, mga minamahal. Kapag gumagawa ka ng kasalanan, ikaw ay sa dyablo. Ikaw ay pag-aari ng demonyo kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Sapagkat buhat pa ng pasimula, ang nagkasala ay ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang gawa ng dyablo. To destroy the works of the devil. Sa English version, basahin natin ang Biblia. He that committed sin is of the devil. For the devil sinned it from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested. For this purpose, the Son of God was manifested, that He might destroy the works of the devil. That is the purpose. Second purpose why Jesus Christ manifest Himself in this world. Ang ikalawang layunin ng mahal na Panginoon is to destroy the works of the devil. Only Jesus Christ have power to destroy the works of the devil. Tanging ang ating mahal na Panginoon lang ang may kapangyarihan. Mga minamahal, taglay po niya ang kapangyarihan upang wasakin ang anumang gawa ng kaaway sa ibabaw ng lupa. Bakit po? Sa Kanya po ibinigay ang lahat ng kapangyarihan. Ang lahat ng kapangyarihan ng Ama ay sa Kanya po ibinigay. Basahin po natin ang Biblia, Matthew. From the book of Matthew, chapter 28, verse 18. Bakit ang ating mahal na Panginoon, taglay niya ang kapangyarihan upang wasakin ang gawa ng kaaway? That's why, napaka-importante ng tao manampalataya kay Kristo. Napaka-importante ng tao tumanggap kay Kristo. Sapagkat kapag tanggapin mo si Kristo, tatanggapin mo ang kapangyarihan, mga minamahal, para wasakin ang anumang gawa ng kaaway. Because Jesus Christ has power to destroy the works of the devil. Kahit kapag tanggapin mo si Kristo, maghari si Kristo ang buhay mo, sa buhay mo, tataglayin mo rin ang kapangyarihan to destroy the works of the devil. Ang sabi rito, mga minamahal, sapagkat ibinigay sa Kanya ang kapangyarihan. At lumapit si Jesus sa kanila, 28 verse 18. At kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin. Lahat ng kapamahalaan sa langit, all authority in heaven and in the earth, mga minamahal, iibinigay sa Kanya. Sa English version, basahin natin. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in the earth.
Kaya po, mga minamahal, lahat ng kapangyarihan sa langit at lahat ng kapangyarihan sa lupa ay ibinigay na sa ating pinakamamahal na Panginoon. So walang sinabing 1/4 lang ng kapangyarihan, ha? Walang sinabing kalahati lang ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kundi sabi ng Biblia, all power is given unto me in heaven and in earth. So lahat ng kapangyarihan sa langit, lahat ng kapangyarihan sa lupa ay nasa ating mahal na Panginoon, nasa ating mahal na Panginoon na. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, in 1 John 3 verse 8, Jesus Christ has power, mga minamahal, to destroy the works of the devil. Ang sabi rito, this verse stated that the Son of God came to destroy the works of the devil, implying that Jesus' mission is to overcome the evil and the destructive mga minimal forces that the devil represent. Ito po ang mission ng mahal na Panginoon, to destroy, to destruct mga minimal, to destroy and overcome mga minimal, the destructive forces that the devil represented, mga minamahal. Yun po ang mission ng mahal na Panginoon, sirain, wasakin, mga minamahal, yung mapanirang mga minamahal kapangyarihan ng dyablo. Kaya ito po ang layunin ng ating mahal na Panginoon ay wasakin ang anumang gawa ng kaaway. Pangalawang purpose, second reason why Jesus Christ manifest Himself is to destroy the works of the devil. Kaya kapag tanggapin mo si Kristo, ang buhay mo ay magiging organisado. Ang buhay mo ay magiging maayos. Ang buhay mo ay magiging payapa. Sapagkat, mga minamahal, ang kaaway, ang kanyang layunin ay sirain ang buhay ng tao. Wasakin ang buhay ng tao. Kaya huwag kang magtataka bakit may mga drug addict, may mga killers, may mga murderers, mga kidnappers, mga minamahal, mga masasamang uri ng tao. Merong mga pusher, merong mga user, merong mga drug lord, mga minamahal. Ito pong lahat sila ay kasangkapan ng kaaway. Ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, wala silang kamalay-malay na ang kanilang mga buhay ay sinisira. Kagaya ng mga buhay namin noon, mga minamahal, ang mga buhay namin noon ay sira. Ang mga buhay namin noon ay wasak, mga minamahal, dahil punong-puno kami ng kasalanan. Bisyo dito, bisyo doon. Ang iba sa amin dati-rating mga NPA, dati-rating mga Abu Sayyaf. Ang iba sa amin dati-rating mga kriminal, mga mamamatay tao, mga holdupper, kidnapper, killers, mga minamahal. Sira ang aming mga buhay. Wala po kaming pag-asa, mga minamahal. Ngunit isang araw, nung makilala namin ang ating mahal na Panginoon, yung buhay naming wasak ay inayos ng Diyos. Yung buhay naming magulo ay riniporma ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, ang ating pamahalaan ngayon, hindi po talaga solusyon ang pagpatay. Kagaya ng nakasanayan ng maraming mga tao sa panahon ni Marcos, ay meron pong selya elektrika, mga minamahal. At pagkatapos meron po silang tinatawag na lethal injection. Yung mga preso, mga bilanggo na naka-line up, mga minamahal, sa death row, ito po ang kanilang isinasalang sa selya elektrika. Yung mga ex-convict, yung mga life sentence na po, mga minamahal. Ito po ang isinasalang sa selya elektrika. Malakas na bultahe ng kuryente, pinapaupo ang mga preso at ilang segundo lang sa lakas ng bultahe ng kuryente na pumapasok sa katawan ng convicted, mga minamahal, sa mabigat na kaso, sila po ay namamatay, mga minamahal. Ganon din po sa lethal injection, tinatawag po nilang mercy killing. Amen. Tinuturukan ng mga chemical at split of a second, split of a minute, sila po ay namamatay, mga minamahal. Sa mga panahon naman, so makita mo, hindi solusyon ang pagpatay. Sabi ng ating mahal na pastor, bakit po, mga minamahal, kapag ang masamang tao ay mamatay, yung masamang espiritu, sapagkat ang tao ay hindi likas na masama, mga minamahal. Walang taong ipinanganak na dating kriminal. Walang taong ipinanganak na dating mamamatay tao. Walang mga taong ipinanganak na dating hold-upper, dating killer, dating drug addict. Wala po. Sila po isinilang mga minamahal na walang kasalanan. Ngunit habang lumalaki ang tao, nai-impluensya ng masamang espiritu na naghahari sa kanya. Kaya nga po, napakahalaga na maglingkod ang tao sa ating mahal na Panginoon.
Dahil kapag ang tao ay maglingkod sa ating mahal na Panginoon at siya'y pagharian ng Espiritu na galing sa Diyos, Espiritong mabuti, ang taong ito ay magiging mabuti. Ang taong ito ay magiging mapagmahal sa kanyang kapwa. Ang taong ito ay magiging mapagmahal sa Diyos, maglilingkod sa Diyos. Bakit po? Ang Espiritu na nananahan sa kanya ay Espiritong mabuti galing sa ating mahal na Panginoon. Ngunit kapag ang Espiritu na naghahari sa kanya ay Espiritu ng kadiliman, Espiritu ng demonyo, ang taong ito ay magiging masama, mga minamahal, magiging killer, magiging rapist, magiging mamamatay tao, magiging kriminal, mga minamahal. Walang pag-ibig sa kapwa. Ito po ang magiging attitude ng mga taong pinaghaharian ng masamang espiritu. Kaya't napakahalaga ng tao ay maglingkod sa mahal na Panginoon upang siya pagharian ng mabuting espiritu. Kaya nga po, kapag ang masamang tao na pinaghaharian ng masamang espiritu ay mamatay through lethal injection, mamatay through cellular electrica, electric shear, yung masamang espiritu, hindi po ito mapapatay ng lethal injection. Ang mapapatay lang ay yung physical ng taong masama. Pero yung espiritu na naghahari sa kanya sa pagiging rapist, hindi po yun mamamatay. Kahit ilang lethal injection pang inject sa kanya, hindi po mamamatay yung espiritu ng pagiging rapist. Kahit ilang lakas ng voltahe ng kuryente, habang siya'y nakaupo sa electric chair, hindi po mamamatay yung espiritu ng pagiging rapist. Ito'y lilipat lang sa iba, mga minamahal. Lilipat lang sa ibang katawan at doon na naman siya maghahari. Kaya hindi po mauubos, mga minamahal. Patayin man natin lahat ng rapist. Meron pa ring rapist, mga minamahal ko, na isisilang. Dahil yung masamang espiritu ay lilipat lang po ito, mga minamahal, doon sa ibang tao. Kaya ang solusyon hindi po pagpatay. Paulit-ulit man tayong pumatay, patayin natin ang isang drug addict, ang kanyang masamang espiritu ng pagiging drug addict, ito'y lilipat lang sa iba. Kaya kahit ilang drug addict ang ating patayin, meron pa rin drug addict na lilitaw. Kahit ilang killer ang ating patayin, kriminal, ex-convict ang ating patayin through electric shear, through lethal injection, meron pa rin mga minamang kriminal at mga ex-convict na lilitaw dahil yung masamang espiritu, mga minamahal, ay lilipat lamang po. Kaya hindi solusyon ang pagbatay, mga minamahal. Ang pinaka-solusyon ay ilapit natin ang tao sa paanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat ang gawin ng gobyerno ay bigyan laya, lalong-lalo na po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Bigyan ito ng malaking pondo sapagkat ang gobyerno nag-release ng malaking pondo para sa mga tulay, mga infrastruktura, ng mga proyekto ng gobyerno, nag-release sila ng budget. Dapat sana itulungan din nila ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mag-release ng malaking budget para makapagkrusada tayo sa loob at labas ng kulungan, makapagkrusada tayo sa maraming syudad, makapagkrusada tayo sa maraming barangay, makapagkrusada tayo sa maraming bansa, sapagkat tanging mga minamahal ang ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon ang may kapangyarihan upang ang tao ay mabago. Kaya nga sabi ng Biblia, Jesus came and manifest in this world, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia is to destroy the works of the devil. Ang layunin ng Panginoon, bakit siya pumunta dito sa lupa? Upang wasakin ang gawa ng dyablo. So ang pagiging rapist, ang pagiging kidnapper, ang pagiging ex-convict, kriminal, masamang taong pagiging drug addict, that is the works of the devil sa buhay ng tao. Dahil ang gusto ng kaaway, sirain ang buhay ng tao. Wasakin ang buhay ng tao. At kapag ang tao ay tumanggap sa mahal na Panginoon, kagaya po sa amin, kagaya po ng ilang kapatiran natin, miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dati nating mga drug addict, mga pusher, ngunit alam ninyo, minamahal, mula nang makilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa ebanghelyo ng Diyos, dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, na aming pinampalatayanan, aming tinanggap ng buong puso, mga minamalang salita ng Panginoon ay nagmanifesto sa buhay namin. Dahil tinanggap namin ang salita ng Diyos, tinanggap namin si Kristo sa buhay namin. Ang buhay namin noon na wala ng pag-asa, buhay na napakagulo, mga minamahal, pinagpala kami ng mahal na Panginoon, binago ang aming buhay. Kaya Jesus Christ came to this world
to destroy the works of the devil. And we are so much thankful. Bakit po? Dahil si Kristo ay naghari sa buhay namin. That's why yung anumang works of the devil sa buhay namin, ito'y sinira ng mahal na Panginoon at ang buhay namin ay inayos ng ating dakilang Diyos. Kaya wala pong ibang solusyon dito sa bansa ng Pilipinas. Kung gusto natin maging payapa ang ating bansa, kung gusto natin maging maayos ang takbo ng Pilipinas, kung gusto natin mawala ang mga drug lord, mawala ang mga drug addict, mawala mga minamal ang mga mamamatay tao, wala pong ibang kailangan gawin ng tao kundi ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tiyak na bagay, ang bansa ng Pilipinas ay magiging maayos. Kaya kung bibigyan ng malaking pondo ng gobyerno ang gawain ng Jesus Miracle Crusade financially, mga minamahal, para maging malaya tayo. Kagaya po nito, mga minamahal, tingnan mo, kung ang gawain ng Panginoon ay bibigyan ng laya, libre sa paggamit ng maraming mga cultural, mga sports complex, kagaya ng krusada natin na darating sa Dako ng Sindang this coming April 26 in 27. Just imagine, ang babayaran ng church, mga minamahal, ay 15,000 paggamit lang ng venue. Diba? So, paano kung wala tayong 15,000? Hindi tayo makapagkrusada. Paano kung wala tayong malaking halaga? Hindi tayo makapagkrusada. Mabuti nga yun, dating 20,000 yun. At natawaran po natin, naging 15,000 2 days upcoming crusade natin. 2 araw na gamit natin sa sports complex, cultural sports complex ng town ng Sindangan. This coming 26 and 27 month of April, ang ating krusadang darating. So, makita mo kung ililibre ng gobyerno, sila po ay mga minamahal magpapataw ng batas ng gawain ng Panginoon ay maging libre, mga minamahal, sa paggamit ng ganitong mga uri ng stadium, mga minamahal, bigyan laya ng gobyerno ang ministeryo ng mahal na Panginoon na makapangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Malaking tulong po, mga minamahal. Imagine, last 50th church anniversary ng Jesus Miracle Crusade sa Dako ng Luneta Grandstand. Kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal, ay February 9 ang ating naganap, mga minamahal, na 50th. Ilang libong tao ang naandoon, mga libu-libong mga tao ang umattend from Luzon, Visayas, Mindanao, galing sa ibang bansa. Nagkatipon kami doon. Isipin mo yung maraming taong yun. Kung hindi yun naglilingkod sa mahal na Panginoon, kung hindi po yun tinanggap nila ang ating, kung walang Jesus Miracle Crusade International Ministry, nasaan ang mga taong yun? Ha? Nasaan ang mga taong yun? Tiyak na bakit problema yun ng gobyerno? Problema yun ng pamahalaan. Dahil doon sa napaka-laksa-laksang maraming tao na nagkakatipon, tiyak na bagay, marami doon ang drug addict, marami doon ang ex-convict, marami doon ang masasamang uri ng mga tao. Ngunit dahil naglingkod sa mahal na Panginoon, ang buhay nila ay binago, mga minamahal. So, just like I said, mga minamahal, hindi po solusyon ang pagpatay. Hindi po solusyon ang selya elektrika. Hindi po solusyon, mga minamahal ko, ang lethal injection para may stop, mga minamahal, yung krimen sa ibabaw ng lupa sa buong Pilipinas. Hindi po yan ang solusyon. Ang natatanging solusyon ay ilapit natin, mga minamahal, ang tao sa banal na paanan ng Diyos. Kaya kailangan nating suportahan yung mga kapatiran nating pinagpala ng mahal na Panginoon, mga multimillionaire, mga minamahal, may sapat na financial para tumulong sa mga krusada. Kaya hindi po, minamahal kong mga kapatiran, kapag may nababalitaan kayong krusada, tulungan ninyong gawain financially para mapalawak natin ang pangaral ng salita ng mahal na Panginoon. Marami tayong maakay sa paanan ng Diyos. Kagaya ng miracle hour na ito, mga minamahal, i-share po natin yung ating pong mga preaching para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin, minamahal, ang kanyang dakila at banal na pangalan. So, hindi po solusyon ang pagpatay. Mga minamahal, ang nag-iisang solusyon ay lumapit ang tao sa ating mahal na Panginoon. Tiyak na bagay, ang buhay niya ay mababago. Buhay po kaming patotoo. Buhay po kaming testimonyo. Ang buhay namin ay binago sa ministeryong ito. Last verse po, mga minamahal, John chapter 10, verse 10. A third reason why Jesus Christ manifest Himself is to give, mga minamahal, life, not an ordinary life, but abundant life in peace. Yun ang ibibigay ng mahal na Panginoon.
Ang isa po o pangatlong rason bakit si Kristo ang minamahal ay nagpahayag sa ibabaw ng lupa para bigyan ang tao ng mga minamahal buhay, hindi lamang po ordinaryong buhay, kundi buhay na sagana at buhay na mapayapa. Ang sabi nito, hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganahan dito. Sa English version. The thief cometh not but for steal, and to kill, and to destroy. I am came that they might have life, that they might have it more abundant life. So not an ordinary life ang ibibigay ng Panginoon, but abundant life. Mga minamahal, buhay na sagana sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang sabi rito, this verse emphasizes that He is the good shepherd. Kagaya ng sinabi ni Salmista David, the Lord is my shepherd, I shall not want. So Jesus Christ is our good shepherd. Tayo po ang mga sheep, and Jesus Christ, the good shepherd. To His followers, this verse emphasizes that He is the good shepherd. To His followers, He offer not only life, but abundant life. Amen? Yung word na abundant life, mga minamahal, it is mentioned by Jesus Himself, not only in material provision, hindi lamang po sa mga material na pag-supply ng mahal na Panginoon, but a life that filled of spiritual riches. Yun po yung minimension sa Biblia na abundant life. Life that, mga minamahal, filled by spiritual riches, that is abundant life, mga minamahal. Yung buhay na sagana sa kayamanang mayaman, mga minamahal, sa mga spiritual na mga kayamanan. Dahil ang totoong kayamanan, hindi yung ginto, hindi yung salapi, hindi yung mga minamahal perlas. Yung totoong kayamanan, hindi yung magkaroon ka ng saganang malaking bahay, bonggalong bahay, magandang bahay, kumpleto ng appliances, magarang mga sasakyan. Yung totoong kayamanan, hindi yung meron kang pera sa bangko, mga minamahal. Yung totoong kayamanan, mga minamahal, ay yung kayamanang espiritual. Ano po yung kayamanang espiritual? Yung kayamanang espiritual, yung naunawaan mo ang kahalagahan ng paglilingkod. Yung naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, na hindi mo inaaksay yung bawat oras, bawat araw, bawat buwan, bawat taon ng iyong buhay, mga minamahal, ito ibinibigay mo, ilinalaan mo para mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon. That is spiritual riches. Na iyong taglay. Not only spiritual riches, but also eternal peace. Enjoy in your heart. Mga minamahal, that is spiritual riches. Eternal joy na nasa puso mo. Eternal peace na nasa puso mo. That is spiritual riches, mga minamahal, na kailangan taglayin ng tao. Kami, mga minamahal, we are blessed among the blessed. Pinagpala kami sa lahat ng pinagpala. Oo, hindi kami sagana sa material, hindi kami sagana sa pinansyal, pero mayaman kami sa spiritual na mga pagpapala. Bakit po? Mga minamahal, hindi man kami mayaman sa mga bagay na material, pero ramdam naman namin, mga minamahal, yung kapayapaan, yung kagalakan sa puso at isip namin na bigay ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na siya'y pumarito sa lupa, mga minamahal, para sa kaligtasan ng maraming tao. Salamat sa Panginoon na siya'y pumarito sa lupa to destroy the works of the devil. At salamat sa ating mahal na Panginoon na siya'y pumarito sa lupa to give us life, to give us abundant life, to give us spiritual riches, eternal joy, and eternal peace sa ating mga puso, mga minamahal. Kaya tayo po ay totoong mayaman sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag po natin ipagpalit ang kaligtasang ating tinanggap na para sa mga kapatiran natin, patuloy na magpakainit, mga minamahal. Because serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Walang talo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag palagi kang magpuri, palagi kang dumalo, palagi kang manalangin, gampanan mo ang mga tungkulin na inatang ng mahal na Panginoon sa iyong balikat, mga minamahal. Although na minsan may mga hadlang, minsan mahirap, pero patuloy mo lang gawin kung anong kalooban ng mahal na Panginoon. Makikita mo, mga minamahal, isustain ng mahal na Panginoon ang kalakasan na ibibigay niya sa iyo para patuloy mong magampanan ang tungkulin na inatang ng mahal na Panginoon sa iyong balikat. Hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito, mga minamahal.
Para sa ating minamahal na mga kababayan, nakinig ng banal na ebanghelyo at salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating Panginoon ang solusyon. Kagaya ng sinabi ko sa yung kaguluhan ng ating bansa, yung lumalaganap na krimen na hindi po maputol-putol, hindi matapos-tapos, mga minamahal. Kakaawa yung mga nabibiktima dahil po sa droga, dahil po sa krimen, paglaganap ng krimen sa ibabaw ng lupa. The only solution, mga minamahal, walang iba, kundi ilapit, tulong-tulong tayong ilapit, mga minamahal, ang maraming tao sa banal na paanan ng Diyos. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, mga minamahal, patuloy pong ginagamit ang Jesus Miracle Crusade. Tayo po ay nagkukrusada sa iba't ibang lugar. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Mga minamahal, tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong harapan. Nais ko po ng kapayapaan. Nais ko po ng kagalakan, Panginoon. Nais ko pong maayos ang aking buhay. Tinatanggap kita ng aking Diyos, dakila at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amin, amin. Tayo po'y manalangin para sa kanila. Mapagpalang Diyos, sama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataon makilala ka, pagkakataon na mapaglingkuran ka. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, habang may oras pa, habang may panahon pa, habang bukas pa ang pintuan ng kaligtasan. Sila'y maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Isulat mo ka ng pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin at luwalatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Para po sa ating apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay pananampalataya, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Patuloy pong makinig sa ating banal na programa, mga minamahal, para magkaroon po tayo ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya nagmumula sa pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Ang pangalawang reglamento ay ang pagsisisi, godly repentance and heartily devotion unto the Lord, mga minamahal. Yung taos-pusong pagsisisi, hindi po galing lamang sa labi, sapagkat ang pagsisisi na galing sa labi ay hindi po katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay ilulubog sa tubig, mga minamahal. Jesus Christ Himself in the mga minamahal Jordan River sa panahon ni John the Baptist, siya po ay bininyagan, mga minamahal, at ilinubog sa tubig. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan po ng Espiritu Santo. Ito po ay Diyos ang gagawa. Mga minamahal, at sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay manalangin para po sa ating mga pangangailangan. Ipikit po natin ang ating mga mata, tayo po ay sama-samang manalangin, ang Diyos po mag-provide ng ating pong mga pangangailangan. Mapagpalang Diyos, sama namin sa langit, mahal na Panginoon, sa oras na ito, batid mo ang aming mga pangangailangan material, finansyal, at lalo't higit sa spiritual naming mga pangangailangan. Hindi pa po binubukan ang aming mga labi, ay alam mo na ang lahat ng ito. Mahal na Panginoon, sa po kami umaasa dahil batid namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Umaasa kami na ikaw ang maghahanda ng lahat ng ito. Sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa pangalan ni Jesus, bless us Lord, in Jesus' name, amen and amen. At tayo po'y dumako sa ating masiling, mga minamahal. Inyo pong ilagay ang inyo pong mga kamay sa mga screens ng inyong mga gadget, ang kabilang kamay sa inyo pong ulo. At tayo po'y sama-samang manalangin sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor. Ang kagalingan ay ating tataglayin, ang kalutasan ng ating mga problema ay ating kakamtin. Tayo po'y manalangin. Amang banal Diyos na dakila at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan mong pangalang Kristo Jesus, Panginoon, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at walang hihigit sa iyo. Ang kapangyarihan mo'y walang hangganan. Sa oras nito, Panginoon, sa unang panalangin ng aming mahal na pastor, iunat mo pong iyong pagpalang kamay. Ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now in the by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Anumang karamdaman, anumang mga sakit, mga problema ay mabigyan ng kalutasan sa pangalan ni Jesus. Cast out right now demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty began, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, any kinds of incurable sicknesses and diseases cast out right now and bind the power of darkness
sa pangalan ni Jesus, hadlang sa aming paglilingkod. In Jesus' name, amen and amen, amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon. Luwalhatiin po, minamahal ko ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pakikinig.